Kapag wala ang mga awakened ay hindi mabubuhay ang mga non-awakened. Kaya naman naging pasasalamat ng mga tao sa mga awakened people sapagkat dahil sa kanila ay nagkaroon si Suho ng mapayapang pamumuhay, pero sa kabila noon ay nakakaramdam siya ng hindi malaman sa kanyang pagkatao. Naiisip ni Suho kung nasasanay na daw ba siya sa kanyang sitwasyon, ang pagkawala ng kanyang magulang, ang mamuhay ng dumidepende sa iba at ang pagiging powerless ay lagi niyang naiisip. Lagi daw sinasabi ni Mami Cha na kaparehas niya ang kanyang ama at ano daw kaya ang gagawin ni Jinwoo kung siya mismo ang nasa kanyang sitwasyon. Biglang tinawag si Suho ng kanyang guro dahil sobrang focus daw ito sa kanyang ginagawa at tanong nito kung ano daw ang ginuguhit ni Suho, pero sagot ng bida na siya ay kumuguhit ayon sa kanyang nararamdaman ngayon. Sa palagay daw ng guro na ang ginuhit ni Suho ay parang langgam na tao, samantalang sa isip ng bida na bakit niya ito na drawing dahil kuwang-kuha niya talaga kung ano ang itsura ni Beru. Pinakitang lumabas na ang mga hunter sa gate at masaya ang lahat dahil mukhang nagtagumpay daw ang mga ito sa kanilang raid at wika ni Hunter Kim na sila ay nagtagumpay, pero may kailangan silang i-report sa Hunter Association dahil may bagong halimaw silang nakalaban. Isa daw itong humanoid monster na kayang magbuga ng kulay asul na apoy sa bibig at mata at umaatake sila gamit ang mga kuko at pangil, pero konti lamang ang nagagawa nilang pinsala. Nagtamo raw siya ng gasgas sa laban pero wala naman daw nangyaring kakaiba, pero ngayon lamang daw nila nakita ang ganitong klaseng halimaw simula nang magpakita ang mga gates sa mundo. Kung ganun daw pala ay kailangang magbigay ng report ni Hunter Kim sa mga nangyari, pero biglang nagapoy ang kanyang sugat at nakaramdam ng kakaiba. Sabay na bitawan niya ang kanyang sandata at nagkaroon ng aura sa paligid ng kanyang katawan. Bigla niyang sinugot ang lalaki upang pagatin ito sa katawan habang ang lahat ay biglang nagulat sa nangyari at nasabi ng babae na ang kulay asul na apoy ay kaparehas ng nakita nila sa loob ng dungeon. Dito na din nagwakas ang kanyang buhay at nagmamadaling nagsitakbo ang mga tao, pero ang mga hunter na naging halimaw ay nasa isang kagatindi ng ibang tao. Mula sa pwesto ni Suho ay narinig nila ang kaguluhan at nakita nila na inaatake ng mga infected na tao ang lahat ng kanilang makita at padami pa sila ng padami sa paglipas ng oras. Tanong nila kung nagkaroon daw ba ng dungeon break at kung ganun daw pala ay kailangan nilang umalis sa lugar na yun or maghintay ng mga hunter, at wika ng isa na gumawa daw ng paraan ng kanilang guro dahil isa naman itong awakened, pero sagot nito na isa lamang siyang A-rank. Napansin ni Suho ang isang halimaw sa kabilang building kung kaya't agad niyang pinatakbo ang lahat at sa mga sandaling ito ay nagawang makalapit sa kanila ng halimaw na tiyak na may mamamatay sa kanila. Nagmadali ding tumakbo si Suho para makalayo, pero nadaanan niya ang isa na may pinsala sa paa at humingi ito ng tulong sa kanya, pero wala siyang magawa kundi pumikit at nagpatuloy sa pagtakbo, sabay sabing maghahanap siya ng hunter na tutulong sa kanila. Napapamura si Suho dahil alam niya sa sarili na isa lamang excuse ang kanyang sinabi, pero wala daw magagawa ang katulad niyang hindi naman awakened, pero kahit sisihin niya daw ang pagiging mahina niya ay walang magbabago kung kaya't may kailangan daw siyang gawin sa mga oras na to. Ano daw kaya ang gagawin ni Jinwoo kung siya ang nasa sitwasyon ni Suho, at dito ay binabalak ng isinot ng halimaw ang babae kanina habang ang dalaga ay wala nang magawa kundi maiyak, at sa pagsugot ng halimaw ay biglang sumulpot si Suho upang pukpukin ito ng fire extinguisher. Kung narito daw ang kanyang ama ay tiyak na ganito rin daw ang gagawin nito, at unti-unti nang nagpapakita ang system sa kanya. Meron daw siyang panaginip dati na parang isang laro kung saan kailangan niyang patayin ng mga halimaw, at sa bawat paglakas ng halimaw ay kasabay din nito ang kanyang paglakas. Sa dami ng kanyang naging laban sa larong ito ay mas lalo siyang lumalakas hanggang sa marating niya ang pinakamataas na palapag kung saan sobrang lakas ng final boss at wala siyang magawa kundi mainggit sa kapangyarihan ito, at sa uli ay nalaman niya na ang final boss na kanyang nakalaban ay walang iba kundi ang kanyang tatay na si Jinwoo. Maaari daw na itsura lamang ito ng kanyang ama dahil sa malakas ito at maasahan, pero ang tanong ay paano daw ito naging malakas? Kung si Jinwoo daw ang nasa kanyang katayuan ngayon ay tiyak na parehas sila ng gagawin, pero sa kanyang isip na ano na ang kanyang gagawin dahil ayon sa kanyang pagkakaalam na ang atake ng mga unawakened ay walang talab dahil wala itong mana. Subalit napansin ni Suho na tumigil ang oras at nakita niya ang system sa kanyang harapan kung saan sinabi nito na nakumpleto niya na ang secret quest at tinatanggap daw ba nito na maging player. Naalala ni Suho na kaparehas ito ng kanyang panaginip, at kung magagawa niya raw makipaglaban gaya noon ay wala siyang rason para tumanggi kung kaya tinatanggap niya raw na maging player. Magiging healthy raw si Suho habang ito ay nabubuhay at nakuha niya rin ang longevity na katulad ng kay Jinwoo, at hindi raw ito panaginip kung kahit isa lamang ng kanyang buhay. Sa ngayon ay ito ang status window ni Suho kung saan taglay niya agad ang Ruler's Authority at isang misyon agad ang kanyang natanggap kung saan kailangan niyang talunin ang Miss Burn na halimaw. Nakikita niya na isang D-rank hunter dati ang halimaw na umatake sa kanila at agad niyang pinapatakbo ang babae, at ngayon ay dalawang unawakened Miss Burn at isang D-rank Miss
Miss Burn ng kanyang kalaban. Habang papasugod ang dalawang Miss Burn ay masaya si Suho dahil sa wakas ay isa na siyang awakened person at hinampas niya sa mukha ang isa sabay sinuntok ito na nagsanhi para maipunta ito sa itaas pero nagsorry naman si Suho. Nagulat si Suho dahil nagawa niyang matalo ang kalaban sa isang suntok lamang habang papasugod naman ang isang Miss Burn pero nagawa niya itong maiwasan at gaya ng dati ay ginamit niya ang kanyang paa sa pag-atake para matalo ang halimaw. Nag-level up si Suho pagkatapos matalo ang dalawa at sigurado raw siya na tunay na siya na awakened kung kaya't masaya niyang binigyan ng suntok ang D-rank Miss Burn pero hindi ito natinag sa suntok ng bida. Agad siyang inatake ng Miss Burn na nagsanhi ng pagkagasgas niya sa dibdib pero ginamit niya ang kanyang paa upang siya ay makalayo. Napagtanto ni Suho na magiging magic beast din siya dahil sa kanyang natamong sugat at magiging ganito na lamang daw ba siya pagkatapos niyang ma-awaken pero gumana ang kanyang skill para pagalingin ang kanyang sugat. Nagulat si Suho dahil sa epekto ng kanyang skill samantalang ang Miss Burn ay muling inatake ang bida kung saan sila ay napahiga. Kung mas mahina daw siya sa D-rank hunter ay tiyak na isa siyang E-rank at sigurado daw na may ibang paraan at naalala niya ang kanyang reward sabay nilagay niya ang kanyang puntos para pataasin ang kanyang lakas. Nagawa niyang masipa pataas ang halimaw at sinundan niya agad ito ng pagsuntok sa mukha pero nagawa muli siyang masugatan ng kalaban at kahit tumas daw ang kanyang lakas ay hindi pa rin niya matalo ang halimaw. Kaya naman nilagay niya ang lahat ng kanyang puntos sa kanyang lakas at never pa raw niyang narinig na may awakened na kayang mag-level up dahil ang ranggo ng tao ay decided na simula nang ito ay ma-awakened at walang sino man ang kayang magpalakas. Kahit hindi niya raw alam kung sino ang nagdedesisyon ng ranggo at kung sino ang magiging unawakened ay wala na siyang pakialam pa as long na makakalaya siya sa gumawa nito at ngayon ay nagawa niyang mabigyan ng malakas na pag-atake ang D-rank na hunter na awakened Miss Burn. Pinigyan pa niya muli ito ng isang suntok para mapalipad ito papalayo sa kanya at sa pagkatalo niya sa kalaban ay nag-level up siya ng 3 beses at dahil isa na siyang awakened person ay magagawa niya ng magligtas ng mga taong nangangailangan. Subalit isang kalaban muli ang lumundag mula sa baba patungo sa taas kung nasaan si Suho at sa pagsilip ng bida sa baba ay nagulat siya dahil nasa harapan niya na ang leader ng mga hunter kanina na si Hunter Kim at nakita niya na isa pala itong sirang awakened Miss Burn na handa na siyang patayin. Sinabi sa lahat na nagkaroon ng dungeon break sa Korean University kung kahit magsilikas daw ang lahat ng malapit at narito ngayon ng mga sundalo na nakabantay sa pwedeng labasan ng Miss Burn. Naiinis ang isang sundalo dahil wala silang magawa kundi manood habang naghihintay ng hunter na galing sa Hunter Association at wika ng isa na mukhang nahihirapan daw na maganap ng hunter mula sa birang pataas dahil isang C-rank hunter daw ang infected. Papalapit si Hunter Kim na naging Miss Burn kay Suho habang si Suho ay napapamura dahil nagawa nitong makarating sa taas mula sa ibaba ng building gamit lamang ang pagtalon at tiyak daw nakakaiba ito kumpara sa mga nakalaban niya kanina. Nag-level up daw si Suho kanina kung kaya't may pag-asa daw kaya siyang manalo at sa paghiwa ng kalaban ay nagawa niyang makaiwas at makikitang ang lakas ng binitawan nitong pag-atake. Malakas daw ang kalaban ni Suho ngayon at binato niya ang fire extinguisher pero hiniwa lamang ito sa gitna kung kaya't namuti ang loob ng silid na siyang sinamantala naman ni Suho para makalabas. Alam niya raw na hindi siya mananalo sa kalaban at ito daw pala ang rason kung bakit nahahati sa ranggo ang mga hunter at kailangan niya raw tumagal sa laban hanggang makarating ang mga hunter. Lumabas na din si Hunter Kim sa silid at tumingin ito sa kabilang direction kung saan nasa itaas ng building ang mga babae kaya naman agad siyang sumugod patungo doon na kinabahala naman ni Suho. Namatay ang 3 babae dahil sa pag-atake ng halimaw kaya naman si Suho ay nainis at agad tumungo sa halimaw dahil wala na raw siyang oras pa para maghintay ng hunter. Sinubukan niyang sipain ang batok ng kalaban pero hindi tumalab ang kanyang pagsipa kaya naman bilang ganti ay hiniwa siya ng halimaw at sa kanyang isip na sa oras na siya ay tamaan ay tiyak na ang kanyang kamatayan. Kahit ganun pa man ay hindi niya pwedeng itong hayaan kung kahit binigyan niya ito ng sunod-sunod na pagsuntok sa tagiliran habang siya ay umiiwas sa bawat pag-atake. Iba't ibang klaseng pagsuntok ang ginagawa ni Suho at ginamit niya rin ang paborito niyang pagtuhod sa mukha pero sa isang pagtama ng espada ng kalaban ay napasuka siya ng dugo sabay napalipad papalayo. Nadama ni Suho ang pinsala ng pag-atake at ngayon ay isa na lamang ang natitira sa kanyang HP at maaari daw na ayaw pa siyang mamatay ng system. Ngiting-ngiti ang Miss Burn sa mga nangyayari at isang crack ang pinakita sa ere at habang si Suho ay tumatayo ay sinimula na siyang sugudin ng kalaban sabay unti-unti na din siyang napapapikit at malapit ang tumama ang sandata sa kanyang ulo. Sa pitak na nagpakita kanina ay tila ba may lumabas na nilalang dito at pinakita na lamang si Beru kung saan nakita niyang malapit nang mamatay si Suho pero nagawa niyang maputol ang kamay ng kalaban. Sa pagtingin ni Suho ay nasabi niyang isang langgam ang nasa kanyang harapan habang si Beru ay sinimulan na itong pagalingin at nasabing nangyari ang bagay na ito dahil siya ay nahuli sa pagdating. Sa galit ni Beru ay naglabas ito ng malakas na aura at sino daw
ang peste na bumalak na patayin si Suho, kaya naman agad niyang tinapos ang Mistburn, sabay pinakita naman ng guro na susugudin ng isang Mistburn, subalit agad din itong tinapos ni Beru. Sunod-sunod na tinatapos ni Beru ang lahat ng Mistburn na kanyang makita, mapaloob man ito ng building o kaya sa labas, at kahit sa ibang building ay tumungo siya para ubusin ang lahat ng tao na naging halimaw. Pagkatapos noon ay bumalik si Beru kung nasaan si Suho at sinabi nito na matagal na silang hindi nagkita ng anak ng kanyang master na si Jinwoo. Bumalik sa alaala ni Suho ang nakaraan tungkol kay Beru kung saan madalas niyang ginuguhit ang mga shadow soldier, at sa kanyang pagtingin ay nakita niya si Beru kung saan nakapang babysitter ito at naluha dahil na-touch daw siya sa ginawa ni Suho.